Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Dito na naman po tayo, usap ulit tayo. Pag-usapan po natin itong nakita ko na gusto kong i-share sa inyo. Ito pong sabi ko nga ay skeleton in the closet ni Vince Dizon. Pero bago po tayo magpunta dyan, hindi ba marami na po naging balita, nangyari, katulad ng may nasunog na DPWH building. At sabi daw, ang mga nasunog lang ay yung mga rooms ng Bureau of Research Standard. Tapos, meron na rin po na ang ICI ay ilalive na po sa next week. So, ayan, mabuti naman po dahil matagal na tayong sumisigaw, marami na rin pong mga nananawagan na talaga pong dapat i-public po nila yan. Kasi nga po, di ba sabi ko, hindi naman po sa kanila lang yan, hindi naman po sikreto yan. Pera ng buong sambayanan ipinag-ipon-ipon para gumana ang ating gobyerno. Pera ng taong bayan yan. So, arrogante naman nila kung pipilitin nilang itago yan sa public. Ngayon po, pupuntahan natin itong sinasabi ko sa inyo na skeleton in the closet nga po nitong si Vince Dizon. Babasahin po natin ito, kaya lang ipapakita ko po sa inyo kung ilang online newspaper po ang pinagkuhaan ko nito para hindi naman masabi na anyway, para hindi masabi o kung gusto ninyong puntahan, di ba? Unahin natin itong hindi naman natin babasahin lahat mga kababayan. Gusto ko lang i-share sa inyo para kung gusto ninyong basahin or malaman ang buong kwento, di alam ninyo kung aling newspaper ang pupuntahan ninyo. Unahin natin po ito. Yan po. Ay, tika. Yang Manila Bulletin. Ang sabi dyan, graft, malversation, RAPS filed, bakit kulang? Sinsya na yung aking graft, malversation, RAPS filed versus BCDA Dizon po ito. Malversation RAPS filed versus BCDA Chief Dizon po. Manila Bulletin. At meron Manila Bulletin po. Kung gusto ninyong puntahan at basahin ang buong istorya po niyan. Ito po ay, kung hindi ako, 2020 po ito. Yun, isang newspaper yun na nakita ko, Manila Bulletin. Meron pang isa na ako'y nakita din para mamili na lang kayo kung alin dito at saka para makita din naman ni Vince Dizon kung sakali man na natapos na ito, na desisyonan na ito, nasa ombudsman pa ba or nasa korte or gawa-gawa lang ba ito. So ito yung pangalawa. Ito po ay GMA News Online. BCDA exact face graft malversation wraps over 9.5 billion sports facilities project in New Clark City. Related din po yan mga kababayan. So ang isa pa, at ito po ang babasahin natin. Ito po ay dito sa The Free Library by Farlex or the freelibrary.com kung gusto po ninyong puntahan
at basahin ninyo ang buong istorya kasi hindi po natin babasahin lahat kasi sobra pong haba po niyan. Hindi naman masyadong mahaba pero ay masyadong malaki kaya tingnan natin liit-liitan ng konti. Hindi ko naman makita. But anyway, tabi na lang ako dito. Ay, mabasa ko kaya palakihan ko naman ulit ng konti. Mahirap kasi pagka ganyan, matanda na, malabo ang mata. Ngayon, ang sabi dito mga kababayan ay Graff malversation Rapps filed versus Dizon. Sabi dito, Graff and malversation Rapps have been filed before the Office of the Ombudsman Monday, of course 2020 yan, Monday against Basis and Conversion Development Authority or BCDA. Si Dizon po ang President and CEO dyan. Yun ang sinabi ng mga President and CEO Vince Dizon and several others over the reportedly irregular deal made with the Malaysian firm over the construction of sports facilities for the Southeast Asian Games in 2019. Magre-react po tayo pagkatapos natin basahin to mga kababayan. Ito naman po, lampasan na natin yung blah 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 dyan. Sabi daw po dito, ito po ang nagreklamo. Si Diego L. Magpantay, President of Citizens Crime Watch Association Inc., filed the complaints against Dizon, MTD, Capital Berhad, Director Isaac David, Government Corporate Counsel Elpidio Vega, BCDA Senior Vice President for Legal Services Group, Attorney Elvira Estanislao, kung ganyan ba ang pronouncement niyan, and several other John and Jane Does. Sabi dito, Magpantay wants them to be held criminally liable for violation of Section 3E and G of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Article 171 of the Revised Penal Code of malversation of public funds as well as administratively liable for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of service. Sabi dito, the sport facilities were intended for the Southeast Asian Games last year. So, noong 2019, sinampa ito 2020, di ba? And it included an aquatic center, an athletic stadium, including a warm-up track, and an athletes village with 500 units capable of housing 1,000 people. Magpantay said that there was an unlawful execution of the joint venture agreement with MTD Capital Berhad because of the build transfer scheme, which allowed the company to avoid public bidding. The initial cost of the project was 8.1 billion, but it eventually became 11 billion because the BCDA kept on making unlawful insertion in the JVA, all in favor of the Malaysian firm. Sino po uli? Yan. Ang BCDA, ang presidente, CEO, si Vince Dizon. Hindi ko sinasabing ikaw gumawa niyan. Pero ikaw ang sinampahan at ang kasamahan mo. Ngayon, sabi dito, one of the conditions of the JVA was that the ownership
of the sports facilities shall be transferred to the BCDA upon full payment of 11 billion, 2.2 billion paid in 5 annual installment plans and not upon expiration of the GVA. So hulugan, 11 billion sa loob ng 5 taon. Ngayon, sabi dito, Magpantay explained that in a JVA ownership should be transferred to the public corporation upon expiration of the JVA. But here, the transfer will only be made upon full payment. This proves that the agreement, insofar as the sports facility is concerned, is a build transfer scheme unlawfully embedded in JV ownership over the sports facilities, Magpantay said in the complaint. So dito po, nakuha ko dito, ibig sabihin, maraming mga unlawful insertion. Ano ba ang pinag-uusapan ngayon? Puro insertion, di ba? Dahil nga daw po, nasaan yun? Dahil nga daw po, yung una ay 8.1 billion lamang, pero dahil nga po sa mga, kumbaga, may mga insertion na ginawa, inilagay, parang kumbaga, lumaki. Di ba? Sabi niya, initial cost 8.1 billion. Tapos naging 8 billion na dahil daw po ang BCDA ay laging gumagawa o nag-i-insert unlawful insertion. Keep making unlawful insertion sa joint venture daw po in favor ng Malaysian firm. Ngayon, ang gusto po nito ni Mr. Magpantay, ang dapat daw po kasi yung ownership daw po nitong sports facilities ay dapat matransfer na dito sa BCDA upon the expiration of the joint venture agreement. Pero ang ginawa daw po, ang nangyari, kumbaga parang sa akin lang, parang pinapatagal pa dito sa MD Capital Berhad. So humaba po ng 5 taon bago pa yun mabigay sa BCDA. So di natin alam kung alin ba ang mas mahaba dito or mas maiksi. Depende. Yung pa kung ang talagang dapat mangyari ay ma-transfer yan na sports facilities na yan sa atin sa BCDA, ay pagka na-expired na po yung joint venture agreement, kung iyon naman talaga ay bakit yung isang agreement nila na nangyari nga ay hindi matatransfer hanggat hindi pa nabayaran ng kumpleto yung 11 billion. Parang yun ang inireklamo niya at yung mga illegal na joint venture daw at yung mga kumbaga napapaboran palagi yung foreign itong si MTD Capital. 'Di ba? Malaysia yata siya. But anyway mga kababayan, nandyan yan. Whether or not, 3 na po yung pinagkuhaan na natin na news online. Yun po, nalagay dyan. Ibalik nyo na lamang kung gusto ninyong malaman yung 2 pang newspaper na nakitaan natin na related din sa kanilang dito sa sa kaso pala na isinampa sa ombudsman noong 2020. Pero mga kababayan, hindi nga po natin alam kung ito ay natapos na desisyonan na, guilty not guilty, or nasa korte ba to. Ang punto ko lamang po dito, meron ka palang ganyan, Vince Dizon. Ngayon po, alam naman po natin, dito sa administrasyon na to, lalo na dito kay Boying Remulla, nagkakaroon po si Boying Remulla or itong administrasyon na to ng tendency na i-revive, padaliin, buksan. Example po mga kababayan na ginawa na nila noon, hindi ba?
gusto unang uunahin yung salin ni VP Sara. Pangalawa, bubuhayin, babalikin, bubunutin yung Parmali. Sino pa ang narinig natin? Bubuhayin or gustong ipatupad yung 2016 na dismissal order dito kay Joel Villanueva, at mamaya natin sa susunod nating upload pag-uusapan yan. Gusto ko lamang po makita ninyo ang nagiging nangyayari sa ating bansa. Ang yun nga kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, na sabi nitong si Boyeng, di ba, ay ipapatupad. Diba? Magsusulat daw siya dito sa Senate President na ipatupad yung order ni dating Ombudsman Conchita Morales na i-dismiss itong si Senator Joel Villanueva tungkol doon sa PDAP yata yun. Anyway, sino pa po ang kanilang binuhay noon? Sinulat ko dito yan. Yung kaso ni Pastor Kibuloy na matagal na dinismiss na po, matagal na ng DOJ, binuhay po yan. So ilan na? 'Di ba? Yung Parmali, Joel Villanueva, Pastor Kibuloy, di po ba? Ngayon, mga kababayan, hindi natin alam kung alin-alin pa po ang bubulat-latin nila. Narinig ko ito, maging totoo man po ito o hindi. Noon pa po, marami na nagsasabi, kahit mga ibang vloggers, narinig natin na sinasabing hindi kami pwedeng ngumakngak against dito sa administrasyon na to dahil mayroon kaming kaso. Takot. Kasi noon pa man nakita na nila na ganun ang nangyayari. Mayroon tendency nga na buhayin o kalkalin. Di ba? Yung mga nakaraan mo. Ngayon po dito, sinasabi ko, ito ba, Mr. Dizon, ay nakahang sa uluhan mo? Or wala, baka hindi naman, nagtatanong lang naman ako. Kaya, willing ka na sagasaan, hindi naman literally ha, or parang baliwalain, yung pagkakakilala mo, I believe, you know, na si Senator Bongo, Tatay Digong, ay hindi sila yung taong kurap. Pero ngayon, hindi mo kayang man lang maipagtanggol because hindi nga po pwede. Diba? Ito po ba? Kung ito'y buhay pa at ito'y totoo, pwedeng makalkal? Kung hindi ka, susunod, nagtatanong lamang po. Kasi nakikita na natin na nangyayari po ito sa ngayon. Again, mayroon ng mga naririnig ko lang naman, wala po akong ebidensya na kahit ibang mga vloggers hindi kayang bumanat sa administrasyon because nga po sa takot na kalkalin yung kanilang kaso, yung iba meron, yung iba naman baka magawan, di ba? Or baka maharas. Katulad ngayon, nangyayari ngayon. Kasi dito mga kababayan, ulitin ko po ha, ito po, graft malversation, ikinaso noong 2020 dito kay Dizon. Di ba? Ito. The previous administration. Previous administration. Okay. We are looking at connections between the Discayas and CLTG Corporation. Yun ang usapan namin ni Ombudsman kagabi. At after usapan nila. After na umurong ang mga Diskaya, alam na ninyo po ito, inaano ko lang yung point by point ko. Bakit ako nagtatanong, ba't ganito ka ka-eager? Sa mga taong dati mong nakatrabaho, you know, alam mo, kahit ikaw Boyeng Remulla, alam mo, hindi korap ang past administration. Baka may korap sa tao niya. Pero pinipilit ng dating presidente na tanggalin sila. Si Eric Yap, kasama yan sa listahan
ni Tatay Diggs. May mga listahan siya, hindi ko na lang makita kung pero alam ko, isinulat ko yun, inilista ko lahat yung sinabi ni Tatay Digong kasama si Eric Yap. So hinahabol nila. Nagtatrabaho sila. Kung mayroon man pong tiwali, hindi siguro nakita yun, pero naghahabol sila. Hindi katulad ngayon, talagang ipinikit na ang tainga at ang kanyang mga mata at ang kanyang isipan. Nagkakanya-kanya silang nakaw. Pero ang gusto ninyong habulin ay yung nakaraan, knowing yung pera nila, marami silang nagawa. Build, build, build. Mr. Dizon, remember? Diba? Hindi ka kilala. Pero nakilala ka dahil sa past administration. Now, you're just so willing to go back. At binabanggit mo pa ang salitang ang si Senator Bongo. Pero ang sinasabi ninyo ng CLTG builders ay pag-aari ng magulang ni Senator Bongo. At uulitin ko, mga kababayan, ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan, ang kasalanan ng ama hindi kasalanan ng anak. That's true. Siguro hindi true yan sa Marcos. Ngayon, pero sinabi na yan noon pa. Kaya nga siya ibinoto eh. Isa ang nagsabi, si taga Mindanao, nagsabi na ang kasalanan ng ama hindi kasalanan ng anak. At lahat tayo nag-agree dyan. So sa'yo, ang kasalanan ng magulang ni Senator Bongo, iginagawa ninyong kasalanan din ng anak ngayon. Diba? Uulitin ko sa inyo, sa iyo, Mr. Dizon, ang galit siguro ng taong bayan sa nangyayari ngayon, paano kung isama ang mga anak mo? Payag ka? Ulitin ko na naman, si Katunyeng, siya ang bumabanat, siya ang nagbibigay ng information na ikinagagalit ng ibang tao, pero ang dinumog nila ay yung asawa niya at yung anak niya. Nakita mo kung gaano kagalit niya? So hindi po tayo talaga dapat ganyan. Pero kayo, ikinakabit niyo si Senator Bongo because nga po, senator siya. Diba? Senator siya, number 1 siyang senator. Baka siya maging number 1 na kalaban, hindi po ba? Sa 2028? Kung ano man po ang pwesto. Dahil 27 million, it's not a joke. Ito po. Nung nalaman siguro niya, because he was in Baguio, nung nalaman niya na yun nga, nagsabi dito ang mga diskaya na hindi na sila magko-cooperate, tinawagan niya ako. No, at nag-usap kami. At meron na kaming plano. Meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Discayas during the previous administration.